Samantala, kumuha raw si Senador Bong Revilla ng isang eksperto sa pagsuri sa sulat ng tao o yung tinatawag na handwriting expert. At yan ay para matukoy kung tunay ba o pineke ang mga pirma niya sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga umano'y kaduda-dudang mga NGO o non-government organization na napuntahan ng kanyang pork barrel. Ang Commission on Audit ay nagtataka naman, hindi na raw ito kailangan dahil kinumpirma na raw sa kanila ni Senador Revilla na kanya nga ang mga naturang pirma. Nakatutok si Joseph Moro. Bakit daw uupa pa ng handwriting expert si Senador Bong Revilla Jr.? Gayong kinumpirma na raw ng senador ang mga pirma sa mga dokumento nagpapakita na pumunta sa ilang non-government organization o NGO ang kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel. Ito ang sinabi mismo ni Commission on Audit Chairman Grace Pulido Tan nung iniimbestigahan daw ng COA ang mga transaksyon sa PDAF. Hininga na nila ng panig si Revilla noon. Oh no, Senator Revilla is saying now that his is fake. Pero nung humingi po kami ng confirmation sa kanya, he confirmed the authenticity of the signatures of his representatives. Seriously? Seriously. And we have everything in writing. Sa special audit report ng COA sa pork barrel, makikita naglipat ng kanyang pork barrel si Revilla sa 8 non-government organization. Ang kabuoang halaga ng inilipat niyang pork barrel mula 2007 hanggang 2009, lampas kalahating bilyong piso. Sabi ng COA, questionable ang mga NGO na ito. Dalawa sa mga ito ang masaganang ani para sa Magsasaka Incorporated at Social Development Program for Farmers Incorporated ay pinapatakbo ni Ben Hurluy, ang dating tauhan ni Janet Lim Napoles na umaning nasa likod ng pork barrel scam. Hiningi namin ng kopya ng mga dokumentong hawak ng COA na may kaugnayan kay Revilla pero tumanggi ang COA na ibigay ito. Kasi yung mga dokumento sa mga NGOs na namin nakuha So ibinalik namin sa kanila. Pinakita ho namin. O ito ho ba talaga pirma ninyo? Ganon ang audit. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Revilla pero ayon sa kanyang opisina, ang kanyang abogado na lamang na si Atty. Joel Bodegon ang aming kausapin. Hindi sumasagot sa aming mga tawag si Atty. Bodegon. Pero sa isang statement na ipinadala ng opisina ni Revilla sa GMA News kahapon, sinabi nitong sa initial daw na pagsilip ng opisina ni Revilla, wala raw silang makitang record na nag-endorso si Revilla na maglipat ng pondo sa mga NGO. Handa rin daw ang senador na sumailalim sa isang impartial investigation o walang kinikilingang investigasyon sa paggamit ng kanyang PDAF. Joseph Moro, Nakatutok, 24 Oras.